Hello guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Rosalski TV. Guys, andito tayo para mag-vlog po ulit At ito ay tungkol do sa issue guys ng brace nitong si V guys. At dito ay nagsalita na siya doon sa kanyang live. At ito ay salungat sa sinabi ni Kalinga Prab na si Kalinga Prab yung nagbabayad ng mga adjustment through online po. So bago po tayo mag-start, pakisuportahan po muna ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalinga Prab. Tayo may papanood sa inyo guys, ipaparinig na ito ay galing kay Kalinga Prab sa kanyang live. Ito po, panoorin po natin. Yung brace nga na 100k, pambihira pati brace. Hindi nyo ba alam kung sino nagbabayad yan? Buwan-buwan, bawat adjustment, saka nung huling bayad. Pambihira kayo. Wala. Hindi nyo kasi alam kung ano yung naniniwala kayo sa mga sinasabi sa inyo ni Di ko alam kung saan nagmula yung mga nyo na yan. Yung ba alam na last payment ako nagbayad, brace, saka kada adjustment ako nagbabayad niyan. Pambihira kayo, may contact ako sa doktor. Online ako nagbabayad. Kailangan po bang i-vlog yun kada di sana hanggang ngayon sinisingil siya niyan kung di na ibayad yun. Yung sa brace na yun, di sana sinisingil siya. Yung huling doon, may balance pa siya, ako po nagbayad nun. Bira kayo. May contact ako, mayroon akong direct contact po sa doktor. Nagbabayad ako doon online. Tapos, barista. Di sana sinisingil siya nun ngayon. Kung di pa bayad yun. At ayun guys, yung naging sagot ni Kalinga Prab doon sa nagtanong tungkol dyan sa brace na yan na talagang issue ngayon kasama nung 20,000 na hinahanap pa nila, di ba? So ayun guys, malinaw na kilala may contact itong si Kalinga Prab kay doktora doon sa dentist. At nagbabayad itong si Kalinga Prab through online sa mga adjustment ng brace nitong si V. Pero may sariling version itong si V guys. At sinagot niya yung tungkol dito sa brace na ito at magkaiba sila ng sinasabi ni Kalinga Prab. At nako guys, grabe naman siguro ay talagang sana matanong din itong dentist kung ano ba talaga yung nangyayari ng mga time na nagpapa-adjust itong si V guys, kung nababayaran ni Kalinga Prab through online, di ba? Yan dapat yung malaman diyan para mas maliwanag ang lahat. Hindi ito madadala sa mga ganitong sagutan, di ba? At lalala lang ito guys. Ito guys pakinggan nyo yung boses ni V sa kanyang sariling version doon sa issue na yan sa brace. Ito po, panoorin po natin. Pati daw yung sa brace mo daw yung principle na ibabay natin mag-adjust ay yun lang. Yung tungkol po dun sa brace, po yun, bale, ang akala ko din po kasi noon, wala na po akong babayaran sa kasi diba po yung sa vlog ko, sabi po dun ng doktor po, pag nagbayad po ng 65k, wala na daw po akong babayaran. Ngayon po, nung mga nagbabalik-balik po ako noon sa pagpa-adjust niya po, hinihingan po ako ng 3k, ganyan, 7k, naabot po 7k. Kasi, hindi ko pa alam nun kung bakit po hinihingan pa ako, hindi ko po siya tinatanong nun. Doon ko po na-realize nung sabi po na yung sa 65k nga po na hindi na daw po pala ako isingilin. Naisip ko po yun. Tapos, tinanong ko po siya si Doc, tinanong ko po si Doc po doon na bakit po ako nagbabayad pa ng 3K, 7K ganyan pag magpapa-adjust, sabi niya po nung pag pinag-payment na po ng 65K, hindi na po ako magbibigay-bigay pag tuwing magpapa-adjust. Yun po, ang sabi po sa akin ni Doc po,
Nagtaon lang daw po ng si Kuya Rab ng 20k or 25 ata yun. Kaya ako nagbabayad pa. Yun po yung totoo dun sa ano. Kasi nalaman ko din po na may parang 100k po ata yun. Yung sponsor ko para po dun sa case. Yun po yung totoo. Ayun guys, yung naging paliwanag ni V doon sa issue ng brace na yan. Guys, na tuwing mag-a-adjust nagbabayad siya taliwas doon sa sinabi ni Kalinga Prab na binabayaran niya through online. 'Di ba? Hindi natin alam kung sino nga nagsasabi ng totoo dito, guys. Kasi parang nahihirapan magpaliwanag si B dito, guys. At magkano yung binabayad niya? 3k, 7k, ang mahal na pagpapa-adjust niyan, 'di ba? Talagang siguro kailangan talaga ay makausap din itong dentist kung ano ba talaga yung totoong nangyari diyan, 'di ba? Para maliwanagan na ang lahat, 'di ba? Nang wala nang issue na 'yan, 'di ba? Na lahat ay ibinabato kay Kalinga Prab lahat ng kasiraan, 'di ba? Na sinasabing scam daw si Kalinga Prab, 'di ba? At dito guys, merong si Kalinga Prab na nabasa doon na tungkol kay Kalinga Edo at kay V nung hindi pagkakasama ni V doon sa Korea, guys. May binasa si Kalinga Prab doon at sinagot ito ni Kalinga Prab at hindi ko akalain na ganito yung isasagot ni Kalinga Prab dito. Guys, ito guys, panoorin po natin. Napaka-insensitive mo naman. Andun yung pinsan mong nambastos sa kanya, isasama pa rin sa Korea. Ang tanong, nambastos ba talaga? Nambastos ba talaga? Puro lang kasi kayo, sabi-sabi. Wala naman kayong may pakitang ebidensya. Kahit sino pwedeng mambintang Hindi lang nagsasalita si Eds kasi gusto nang katahimikan. Ayun guys, 'di ba? I-analyze nyo yung naging sagot ni Kalinga Prab diyan na nabastos ba talaga, 'di ba? Ganon. May bastusan ba nga nangyari talaga? 'Yun ang intindi ko doon, guys. I-analyze po natin yung sinabi ni Kalinga Prab na 'yan, 'di ba? Parang hindi talaga siya naniniwala na may ganong nangyari, At pinili na lang ni Kalingap Edo na manahimik at hindi magsalita kasi gusto ni Kalingap Edo talaga ng katahimikan. Yun lang yung nasabi ni Kalingap Prab doon, pero may laman po iyan, guys, kung ating papakaisipin o ating i-analyze yung naging sagot ni Kalingap Prab dyan, guys. Doon sa mga sponsor, guys, yung mga natitirang sponsor na nag-i-sponsor sa mga beneficiary ni Kalingap Prab, dito may pahayag at matagal nang sinasabi ni Kalingap Prab ito noon pa na ito, guys, pakinggan po natin siya para hindi naman ninyo sisihin sa bandang huli itong si Kalingap Prab. Ito po. Sa kailang beses kong sinasabi sa inyo, mga sponsor, kung meron kayong problema or kung may hinahanap kayo, message nyo ako, pambihira kayo. Tapos, i-chismis nyo ako tapos after ilang taon o ilang araw, kapag naging antay na kayo, saka nyo ako i-chismis. Kung noon pa lang na meron kayong hinahanap sa akin, message nyo ako. Kasi wala namang perfectong tao, di ba? Pero minsan, mayroon tayong mga nakakalimutan na ibigay. Di ba? Tapos, pagbibintangan nyo, after ilang years, ngayon kayo magsasalita na may hira. At ayun, guys, yung sinabi ni Kalinga Prab dyan, na kung meron kayong hinahanap o hindi napapanood na ipinabibigay nyo sa mga beneficiary ni Kalinga Prab,
siya ang inyong kontakin. Ano guys, i-message nyo siya, ano, itanong nyo siya kung naibagay na ba itong inyong ipinabibigay dito sa kanyang beneficiary na ito. Ano guys, yan po ay laging pakiusap ano ni Kalingap Rab, ano. Huwag kung kani-kanino kayo mag-message, ano, tulad niyan, nalaman ng mga antay, ano, sa halip na si Kalingap Rab ang i-message nyo, siguro nagsumbong na kayo sa mga antay, kaya ayan, nagkagulo-gulo na. Oh, wala namang masasabi yung mga antay na yan sa Kalingap kung na mabuti, ano guys, kasi antay Kalingap nga po yan. At kung ganun ang gagawin nyo guys, ano, yung ikukontakin nyo si Kalingap Rab, ay magagawa ng paraan ni Kalingap Rab yan. At siguro nalilimutan lang ni Kalingap Rab na ibigay yung ipinabibigay nyo, ano guys, para naman sa bandang huli ay hindi nyo sila paratangan na scam, magnanakaw, diba? At ayun lang guys, ano, ang ating vlog ngayong araw na ito, ano. Hanggang sa muli pong pagbablog. Bye bye. God bless po sa lahat. Peace.